Magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po inyong kalakbay Sergio. At ngayon ay patuloy po nating pag-aaralan ang sakramento ng ating simbahan ngayong panahon ng Kwaresma. Alam ba ninyo, ng una pa, yung lumang Catechism of the Catholic Church, may dalawa lamang tayong kategorya ng ating sakramento. Ito ay ang sakramento ng buhay at sakramento ng patay. Yung pong sakramento ng buhay ay matatanggap lamang kung ang isang tao ay nasa estado ng grasya o yung tinatawag na state of grace. Samantala, ang sakramento ng patay ay pwedeng tanggapin kahit wala tayo sa estado ng grasya o di yung state of grace. Ito po yung binyag, uh, kumpisal, at yung pagpapahid ng langis. Mga kalakbay, pero pagdating po noong 1992, sa panahon ni Pope John Paul II, nagkaroon na po tayo ng catechism, bagong catechism of the Catholic Church. Ito po yung nagbigay siya ng tatlong kategorya ng ating sakramento. The first is the sacrament of initiation, the second is the sacrament of healing, and the third is the sacrament of service. Sa una, doon sa sacrament ng initiation, meron pong tatlong sakramento na napapailalim. Ito po ay ang binyag, kumpil, at banal eucharistia. Ang tatlong sakramentong ito ay dapat tanggapin sa murang edad. Doon ba sa tinatawag nating simula ng buhay Kristiyano. Samantalang sa sakramento naman ng pagpapagaling, in the sacrament of healing, meron po tayong dalawa. Ang una yung kumpisal at ang pangalawa ay ang pagpapahid ng langis. Ang kumpisal, ito yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo mapapunta sa tinatawag nating state of grace. Tayo ay napapagaling dito at nililinis ang ating mga kasalanan. Samantala, ang sacrament of anointing of the sick o yung pagpapahid ng langis, ibinibigay naman po ito sa mga may sakit. Ito po ay nakapagpapagaling sa kanilang kaluluwa at nakapagpapagaling din sa ating physical na karamdaman. At ang huling dalawa, ang sacrament of marriage o yung kasal at ang banal na orden ay napapailalim po sa sakramento ng paglilingkod o the sacrament of service. Mga kalakbay, yung mag-asawa, yung kasal, dito binibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon upang tayo ay makapaglingkod sa ating pamilya at sa ating mga anak. Samantala, ang sakramento naman ng pagpapari ay hinihimo ang mga kalalakihang mamatay sa kanilang sarili, katulad ni Kristong namatay sa krus upang makapaglingkod. Tayo, o yung mga kalalakihang may bukasyon ng pagpapari, sila ay namamatay sa kanilang kagustuhan upang makapaglingkod sa Diyos at makapaglingkod sa kanyang bayan. Mga kapatid, sa kabuuan, we have 7 sacraments. Ang ating simbahan, meron tayong 7 corporal words of mercy, 7 spiritual words of mercy, at meron din po tayo na 7 days of creation, and etc. Kaya, ipagpatuloy po natin ang ating pagtutok upang pag-aralan ang mga aral ng ating simbahan. Kaya, sabi nga ni Father Rocky, ito po yung kanyang sinasabi, sapagkat kung ito'y ating matututunan, atin itong maisasabuhay. At kung ito'y ating maisasabuhay, ito'y ating mamahalin. At kapag ito'y ating minahal, hindi natin iiwan ang ating pananampalataya. Magandang buhay po sa inyong lahat.